isang pinagpalang gabi, pinagpalang araw sa bawat isa. Muli sa pagkakataong ito ay makikinig na naman tayo ng mga salita ng Diyos. At ito po'y tunghayan natin sa aklat ni Isaias, Kabanatang 4 na po, talatang 31. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pako ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit hindi manghihina. Sila'y lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Ang Diyos ay magpapala sa kanyang banal na salita. Amen. Praise God. Hallelujah. So, sa talatang ito, mga kaibigan, kapatiran, ito po ang tanong po natin sa bawat isa. Nagtitiwala po ba tayo sa Diyos? Amen. At ano-ano ang mga bagay na pinagkakatiwala po natin sa Kanya? Ito ba'y physical? Kagalingan ng ating mga sakit at karamdaman? Ito ba'y material na bagay? Ito ba'y solusyon sa ating kabuhayan, trabaho o anuman negosyo? O ano-anong mga bagay na pinagkakatiwala po natin sa Kanya? Napakahalaga, mga kaibigan, kapatid, bilang mga anak ng Diyos, na tayo po ay kalulugdan ng Diyos. At alam niyo po ba na ang tanging ikakalugod lang ng Diyos sa atin kapag tayo ay may pagtitiwala sa Kanya. Ito po'y sinasabi ng Hebreyo, Kabanatang 11, talatang 6. Ang sabi po ng salita ng Diyos, at hindi kalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Amen. So napakalinaw sa salita ng Diyos na ito na malulugod lang ang Diyos sa atin pag tayo po'y nagtitiwala sa Kanya. Nagtitiwala na kaya niya gawin ang lahat ng bagay. Ang salitang nagtitiwala, mga kapatid, sa talatang ito ay isang nangangahulugan siyang pananampalataya natin sa Diyos. Sa kaya niyang gawin na walang bagay na mahirap sa Kanya. At dapat nating malaman na ang mga pananampalataya at pananalig po natin sa Diyos, ito po'y palaging dumaan ng maraming mga pagsubok. Dahil ang mga pagsubok, siya lang ang palatandaan ng mga pananampalataya po natin ay totoo. Ang mga pananampalataya po natin ay mula sa puso na para bang isang ginto, na para itong malalaman ito'y puro ginto, dapat siya idadaan muna sa apoy. Ganon din ang mga buhay natin. Ang ating mga pananampalataya, dadaan ng maraming pagsubok sa buhay. Bago po natin marating ang kaganapan ng pangako ng Diyos, ang sagot ng Diyos sa ating mga kahilingan, sa kalagitnaan, dadaan muna tayo ng maraming pagsubok sa buhay. At ang mga pagsubok na ito ay kinakailangan natin sapagkat sa mundong kinalalagyan natin, sabi pa ng Biblia, na itong mundong kinalalagyan natin ay parang kadiliman. Dahil dito itinapon ng Diyos ang dyablo.
Sa mundong ito, napakaraming gawa ng dyablo. Lalong-lalo na pag tayo po'y mga anak ng Diyos. Lalong-lalo na pag tayo po'y mga nagtitiwala sa mga dakilang bagay na gagawin ng Diyos para sa ating mga buhay. Hindi maiiwasan, mga kaibigan, mga kapatid, sa ating paglalakad araw-araw, masusumpungan natin ng maraming mga pagsubok sa buhay. Na kung wala po tayong paghahanda dito, ang mangyayari, tayo ay manghihina. Tayo ay mapapagod at hindi natin makamit ang sagot na inaantay po natin na gagawin ng Diyos para sa atin. Amen. Purihin ang Diyos. So mga pagsubok na ito ay kinakailangan na sa araw-araw ng ating mga buhay ay meron po tayong panahon. Maglaan po tayo ng panahon. Dalawang bagay ang ituturo ko sa inyo. Para tayo po ay mananatiling malakas, mananatiling masigla, at makakarating sa itinakda ng Diyos. At matanggap ang kasagutan sa lahat ng kahilingan natin sa Kanya. Una, ang gagawin po natin ay maglaan po tayo ng panahon na magbabasa, makikinig sa mga salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos lamang ang kalakasan natin. Kagaya ng ating mga katawan. Kung paano po natin inaalagahan ang ating mga katawan. Pakakainin sa maraming beses sa isang araw. Masigit pa ang ating espiritual na buhay. Ang ating espiritu. Pakakainin natin ang salita ng Diyos. Amen. Maglaan tayo ng panahon para magbasa, makikinig sa Kanyang mga salita. Napakaraming panahon na nasasayang sa ating buhay, na napunta lang sa wala. Marami tayong mga balita na narinig, na nagdudulot lang sa atin ng kapahamakan. Nagdudulot lang sa atin ng takot, pag-alala. Ngunit, ang balita na dapat marinig po natin mula sa pagbabasa at pakikinig natin sa salita ng Diyos, balita mula sa langit. Siya ang magpapalakas at magpapasigla sa ating mga buhay para ang mga bagay na inaantay po natin ay makamit po natin. Amen? Amen. Pangalawang bagay na dapat nating gawin, maglaan din po tayo ng panahon na lalapit sa Diyos, mananalangin sa Kanya, makipagniig sa Kanya, makipag-usap sa Kanya. Amen. Ganun din sa mga salita ng Diyos. Panahon, mahalagang panahon na ilalaan po natin na magkaroon po tayong seryoso na paglapit sa Diyos. Amen. At sa ating paglapit sa Kanya, hindi lang basta-bastang pananalangin na walang apekto sa ating mga buhay, kundi pananalangin na tayo po'y nagsisisi ng kasalanan, tayo nagpapakumbaba, tayo ay nagsusurrender sa Kanya. Dahil totoo ang sinasabi ng propeta Isaias sa kanyang sulat sa kabanatang 50, talatang 1 hanggang 2. Nasabi pa sa salita dito, si Yahweh ay palaging malakas upang iligtas ka. Hindi siya bingi at ang mga daing mo ay diringgin niya. Ngunit, ang sala mo ang naging dahilan kaya hindi marinig ang dalangin mo. At siya ring dahilan sa paglalayo ninyo. Amen. So meron pong harang sa mga kasagutan ng ating inaasahan sa Diyos.
Kapag ang ating pananalangin ay hindi natin inaayos, hindi natin sinusuri ang ating buhay, merong harang. Ano po ang sinasabi ditong harang? Kasalanan. Ang kasalanan natin. Siyang maging harang na hindi makakarinig ang Diyos. Siyang naging harang na hindi tayo matutulungan ng Diyos. So bago pa po tayo mananalangin, kinakailangan humingi muna tayo ng tawad sa Kanya. At sa pananalangin natin, na tamang ating puso, banal, meron tayong katiyakan na sa mga pananalangin po natin sa Kanya, tsak at sigurado, ito po'y tutugunan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Inihintulad din po tayo ng Diyos sa talatang binabasa natin. Sa talatang 31. Hinihintulad po tayo ng agila. Ano po makikita po natin sa agila? Ang agila ay napakalakas. Sobra ang kaniyang lakas. Amen. Sobra po ang kaniyang lakas. Ang bilis habang siya lumilipad. Itaas. Napakataas ang paglipad niya. Napakataas. So sa ating mga buhay, ganun din ang ninanais ng Diyos sa atin. Dahil hindi natin alam kung kailan darating sa atin ang kasagutan sa lahat ng mga inaasahan natin, hiningi natin sa Diyos. Minsan ito po'y aabot ng ilang linggo, ilang buwan, at minsan ito'y aabot ng taon at maraming taon. Paano matatanggap mo ang sagot mula sa Diyos? Pag nanghihina ka, pag napapagod ka. Dahil sa araw-araw na paglakad mo, maraming mga pagsubok na dinadaanan mo. Pero mga kapatid, kaibigan sa gabing ito, pag tayo po ay naglaan ng panahon sa pakikinig ng kanyang mga salita, sa pakipagniig sa kanya, sa pananalangin, dahil ang pananalangin ay tanging susi na lahat ng mga saradong pintuan ay bubuksan. Ang pananalangin ang siyang tanging susi na ang mga imposibleng bagay ay maging posible. Amen. Purihin ang Diyos. So sa ating mga buhay, dahil nagtitiwala tayo sa Diyos, umaasa tayo sa Kanya, na lahat ng mga kahilingan natin sa Kanya ay tutugunan niya. Amen. Huwag po nating kakalimutan. Alalahanin natin palagi lahat na narinig natin sa mga oras na ito. Dahil tanging ito lamang ang maging susi na mapagtagumpayan natin ng mga pagsubok na yan. At ang matagal nating inaantay na kasagutan sa mga minimithi ng ating puso ay makamit natin. Ito po ang iiwan ko sa inyong lahat sa mga oras na ito. Amen. Ulitin ko ang talatang binabasa natin. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit hindi manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Amen. At tayo, bilang mga anak ng Diyos, na umaasa sa Kanya, ito rin ang mangyayari sa atin. Amen.
Sige po, tayo po'y mananalangin bago po tayo magtapos sa oras na ito. Iyuko po natin ang ating mga ulo, ipikit po nating mga mata natin, tayo po'y mananalangin. Amang sumasalangit, marami pong salamat na muli kami tinuturuan mo sa iyong mga salita sa mga sandaling ito. Maraming salamat, Panginoon, na ang mga buhay po namin ay mananatiling malakas, masigla, at sa mga bagay na pinagkakatiwala po namin sa iyo. Isang araw, kagaya ng isang agila, marating po namin ang tuktok. Marating po namin ang kaganapan ng mga pangako mo sa buhay po namin. Maraming salamat, Lord, sa pagpapala mo sa iyong mga salita at sa bawat nakikinig sa mga sandaling ito. Sa bawat nanunood, iiwan ko sa kanila, Father God, ang mga salita mo. At ito po'y pagpapalain mo ang bawat buhay nila. Ingatan mo, ilayo mo sa kapahamakan. At sa bawat mga bagay-bagay na kailang inaasahan sa iyo, Panginoon. Bigyan mo sila ng lakas, bigyan mo sila ng sigla. At ang mga buhay po nila, maglaan sila ng panahon para sa iyo. Pakikinig ng iyong mga salita. Paglapit sa iyo sa mga pananalangin. Para ang mga buhay po namin ay matagumpay. Para ang mga buhay po namin ay mararanasan namin ang kaganapan, ang mga dakilang bagay na pinapangako mo sa amin, na siyang inaasahan namin mula sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa tanging pangalan mo lang, Panginoong Hesus, at sa pagkilos galaw ng banal na Espiritu Santo sa Diyos. Lahat ng ito ay pinapasalamatan namin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen and amen.